Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang napakagandang awit ng I Give You My Heart ng Hillsong Worship. Sa Tagalog, ito ang aking hangarin. Ngunit, higit pa ito sa kanta. Isa itong panalangin, isa itong desisyon, isa itong pagsuko. Diba? Sa unang talata, ang nakasaad dito ay, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbibigay ng puso sa Diyos? Sa Kawikaan 23 verse 26 sinabi, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Ang puso ay sumisimbolo sa ating kalooban at damdamin at mga desisyon. Kapag sinabi natin, Lord, ibinibigay ko ang aking puso, ibig sabihin, hindi na ako ang masusunod, kundi ikaw. Halimbawa, kung dati madali tayong magalit, ngayon pinipili natin magpatawad. Kung dati inuuna natin ang sarili, ngayon inuuna natin ang Diyos. Hindi ito madali, pero possible sa tulong niya. At ayon nga dito sa Roma 12 verse 1, ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagbibigay ng puso sa Diyos ay hindi lang sa salita. Ibig sabihin nito, isinusuko ko ang galit, pride, bisyo at maling paraan. Hindi na ako ang masusunod, ang Diyos na. Pangalawa, sa salitang nabubuhay ako para sa iyo lamang. Sa Galatia 2 verse 20 sinabi, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Napakalalim ng talatang ito. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang umaawit. Siya ay nabubuhay para kay Kristo. Sa trabaho, tapat. Sa pamilya, mapagmahal. Sa social media, nagbibigay ng liwanag, hindi gulo. Ang tanong, kanino ba talaga tayo nabubuhay? Sa sarili, sa tao, o sa Diyos? Pangatlo, sa salitang sa bawat paghinga ko. Sa awit 150 verse 6 sinabi, Purihin ng lahat ng may hininga ang Panginoon. Habang may hininga tayo, may pagkakataon tayong purihin siya. Hindi lang tuwing linggo, hindi lang kapag may blessing, kundi kahit sa gitna ng problema. Ang bawat paghinga ay regalo at ang bawat araw ay pagkakataon para luwalhatiin ang Diyos. Pang-apat, ang salitang magkaroon ng iyong paraan sa akin. Ito ang pinakamahirap sabihin at gawin. Sa Lucas 22 verse 42 nanalangin si Jesus, Hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sa iyo. Kapag sinabi natin, Lord, magkaroon ng iyong paraan, handa tayong tanggapin ang plano niya, kahit iba ang gusto natin. Minsan may paghihintay, minsan may pagsubok, pero laging may layunin ang Diyos. Ang awiting ito ay hindi lang kanta, isa itong commitment. Ngayon, tanungin natin ang sarili. Handa ba akong ibigay ang puso ko sa Diyos? Handa ba akong mabuhay para sa Kanya lamang? Kung oo, maaari mong sabihin sa panalangin, Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking puso. Ibinibigay ko sa iyo ang aking kaluluwa. Turuan mo akong mabuhay para sa iyo lamang. Magkaroon ng iyong paraan sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Alam niyo mga kapatid, may kwento pala ako dito sa kantang itong I Give You My Heart. Simula nung marinig ko yung kantang I Give You My Heart, or sa Tagalog, ito ay ang aking hangarin, napaluha talaga ako. Hindi ko talaga maipaliwanag, pero tumatagos talaga sa puso ko. Pakiramdam ko, ito na talaga yung kantang matagal ko nang hinahanap. Kasi hindi lang ito basta kanta para sa akin. Ito ay isang panalangin para sa pagsuko sa Panginoon. Doon ko sinabi sa Diyos, Panginoon, sinusuko ko na ang aking puso sa iyo. At simula nung sinuko ko na yung sarili ko sa Diyos, maraming nabago sa buhay. Una sa lahat, nawala ang takot at kaba. Napunta ito sa tapang at pagtitiwala sa Diyos. At nasabi ko pa sa Kanya, Panginoon, handa na ako kahit ikamatay ko pa, basta para sa iyo. At handa akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. At doon nagsimulang magbago ang maraming bagay sa buhay ko. Ang dati kong bisyo ay nawala, napalitan ito ng panalangin at pagninilay sa Diyos araw-araw. Ang dati kong kinahuhumalingan kagaya ng mga gadgets, yung pakikiuso sa pamumuhay ng mundo,
ay unti-unting nawala ang halaga. Ngayon, kontento na ako kung anong meron ako. Mas lumawak ang pangunawa ko kaysa dati. At mas marami akong natutunan tungkol sa kabutihan. At mas kaunti na ang mga bagay na walang kabuluhan. Hindi man naging madali ang proseso, pero napakaganda ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Mas masarap pala sa pakiramdam kapag sinuko mo na sa Diyos ang lahat. Kasi hindi ka na kinokontrol ng mundo. Nakikita mo na lang ang mga bagay sa paligid mo at nasasabi mo, "Salamat Panginoon, hinulma mo ako sa lahat ng karanasan ko. Naranasan ko ang maraming bagay sa buhay. Pero hindi mo ko pinabayaan sa aking paglalakbay." At ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagsuko ko sa Panginoon? At ayon nga sa 2 Corinthians 5 verse 17, "Kaya't kung ang sino man ang na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na at narito ang lahat ay naging bago na." Okay mga kapatid, hanggang dito na lang yung kwento ko tungkol sa aking pagsuko sa Diyos. Patuloy kang lumakad kasama ang Diyos at tandaan, hindi pa tapos ang kwento mo. Ito ang buhay na may Diyos.